Share ko lang po sana sa inyo ang aking karanasan. Sana po ay mabigyan nyo ito ng oras. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Panpan. Nasa edad na 15 taong gulang. Sa ngayon po ay pansamantala po kami nakatira sa bahay ng aking tiyahin. Kapatid po siya ng aking ama. May dalawang kapatid po ako na lalaki, sina Kuya Dexter at Kuya Vincent. Marami na po kami mga karanasan sa mga aswang simula pa lamang po nung maliit ako. Subalit, isang pangyayari lamang po ang tumatak sa aking isipan hanggang sa ngayon. Magsisimula po ako sa kwento noong nasa edad pa lamang ako na 11. Noon po ay nasa probinsya pa po kami nakatira. May maayos na pamumuhay po kami sa aming probinsya. Bale, ang aming bahay po ay nasa gitnang bahagi ng bukirin. Kaunti lamang po mga kabahayan sa aming lugar. Halos lahat nga po ng mga nakatira roon ay mga kamag-anak din po namin. Lupain din po kasi yun ng aking lolo at lola na matagal na rin pong yumao. Inahati-hati po kasi ang mga lupain yon para sa mga naiwan nilang mga anak. Kami-kami magpapamilya rin po ang mga nagtutulungan sa tuwing nagkakaproblema. Wala naman po kasing ibang mga tao na naninirahan sa aming lugar. Bale, malayo-layo po ang mga pagitan ng mga bahay-bahay sa amin. May mga ibang nakatira rin naman sa ibang bahagi ng aming probinsya, subalit malayo na sa aming kinaroroonan. Isang gabi noon, habang naghahapunan kaming magpamilya, may ibinalita sa amin si Mama. Balitang naging dahilan ng aming kasiyahan ng gabing yon, lalong-lalo na ang aming ama. Sinabi kasi nito sa amin na buntis ito. Magkakaroon na uli kami ng kapatid. Subalit sa kabila ng kasiyahang naidulot nito sa amin ay ang pangambang kaakibat nito. Nangangamba kasi ang aming ina, maging ang aming mga kapamilya dahil sa mga haka-haka. Ng mga panahon kasing yon ay napapabalita sa aming lugar na mayroong aswang daw. Marami na raw itong naparanasan na biktimahin, subalit nakakaligtas naman daw. Hindi naman ako nangangamba. Narito naman kami ng inyong tiyuhin para bantayan kayo. Yun naman ang sabi ng aming ama. Dahil dito ay nakampante na rin kami. Alam naman kasi naming hindi nila kami pababayaan, lalong-lalo na si Mama at ang magiging kapatid namin. Ilang buwan na rin ang lumipas noon nang sabihin ni Mama sa amin ang balitang buntis siya. Wala pa rin naman kaming nararanasan na aswang gaya ng sinasabi nila kapag mayroong buntis. Lapitin raw kasi ng aswang ang mga buntis dahil na rin sa amoy ng bata na nasa sinapupunan. Sabi yun ng isa kong tiyahin sa akin. Wala naman kaming naging problema sa pagbubuntis ni Mama. Malusog naman kasi ito at walang iniindang karamdaman. Datapwat sa ating mga buhay ay hindi maiiwasan ang mga bagay-bagay. Mabilis pang lumipas sa mga araw, humantong sa puntong nakaranas na kami ng kakaiba. Hindi raw talaga namin yon maiiwasan, sabi ng aming mga tiyahin, lalong-lalo na dahil may mga kwentong aswang sa aming lugar. Dumating ang panahon na sa tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi ay may naririnig kaming tahulan ng mga aso. Napagpasya na rin kasi nila Papa noon na mag-alaga ng mga aso. Malaki rin kasi ang maitutulong ng mga ito sa amin, lalong-lalo na tuwing gabi at natutulog kami. Hindi lamang yun ang aming nararanasan ng mga panahong yun, nagsimula na rin kaming makarinig ng mga kaluskos galing sa labas ng aming bahay. Minsan sa aming mga dingding at minsan naman ay sa aming bubungan. Kapag mayroong mga ganong bagay ang mga nangyayari, walang tigil naman ang mga pag-alulong ng aming mga alagang aso. Nagigising kami dahil alam kasi naming hindi maganda ang nangyayari sa labas ng aming bahay. Nagtataka kami sa mga asal ng aming alaga. Hindi kaya may mga nakikita ang mga ito na hindi namin nakikita. Mabuti na lamang at naisipan ni Papa na mag-alaga kami ng aso. Kahit papano ay may mga nagbabantay sa labas ng bahay at nagiging timbre sa mga kapahamakang mangyayari. Sa tuwing nagkakaroon nga ng ganoong pangyayari, bigla na lamang sumasakit ang tiyan ng aming ina. Minsan ay napapaiyak pa ito. Labis naman kami nag-aalala rito, pero nawawala lamang yon sa tuwing nawawala na ang mga pag-iingay sa aming paligid. Minsan nga rin kulang ang aming tulog kapag ganoon dahil nagbabantay kami kay Mama.
Hindi ko naman inaasahan noon ang mangyayari. Mag-aalauna na ng madaling araw noon. Nang nagising ako dahil nakaramdam ako ng pananakit ng aking tiyan. Hindi ko na mapigilan pa ang pananakit nito, kung kaya't napagpasyahan ko ng disturboy ng isa kong kuya. Ginising ko ang aking nakatatandang kapatid na si Kuya Vincent. "Kuya, samahan mo naman ako sa banyo. Natatakot ako eh." Yun na lamang sinabi ko habang niyuyugyug ito upang samahan niya ako sa palikuran. Wala namang nagawa ang aking kuya at sinamahan na lamang ako nang magising ito. Hindi naman kalayuan ng palikuran. Nasa tapat lamang yon ng aming bahay at ilang hakbang lamang ang layo nito. Habang nasa loob ako ng banyo, naghihintay naman si kuya sa labas. Hindi ko na rin nagawa pang isara ang pinto ng banyo dahil natatakot rin ako. Wala rin kasing ilaw rito kung kaya madilim. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw. Nang matapos ako sa aking pagbabanyo, ay kaagad naman kaming nagpasya ni kuya na pumasok sa loob ng bahay. Habang naglalakad naman kami patungo sa aming bahay, ay may narinig kaming tila mahinang pag-ungol. Dahil sa aming kuryosidad, ay sinundan namin kung saan nagbumula ang ungol na yon. Dinala kami ng aming mga paa sa likod ng aming bahay. Dahan-dahan pa kami sa paglalakad ni kuya at nagtago upang hindi makita. Nang silipin namin ang pinagmumula ng ingay, ay labis kami nakaramdam ng takot na milog pa ang aking mga mata at napatakip pa ako ng aking bibig dahil sa aking nakita. Hindi kami namamalikmata ng aking kapatid sa aming nakita. Isang babae na nakaupo habang nilalantakan ang isang alagang manok ni Papa. Sa hindi namin inaasahang pagkakataon, ay bigla na lamang itong napalingon sa aming pwesto. Nakaramdam naman ako ng panginginig ng aking katawan dahil sa kanyang itsura. Nagbabaga kasi ang mapupula nitong mga mata habang nanlilisik na nakatitig sa amin. Puno na rin ng dugo ang kanyang bibig at damit. Hinila na lamang ako ni kuya patakbo sa loob ng aming bahay. Sakto namang pagpasok namin ay nagising ang aming ama. Nakita kami nitong namumutla kung kaya't tinanong niya kami. Nang sabihin namin dito ang nangyari, ay kaagad itong tumakbo palabas ng bahay. Sa pagkakataong yon, ay napatakbo na rin ang aming tiyuhin na sinalubong ang aking ama. Sinabi pa nito na nagising ito matapos magingay ang kanilang mga alagang manok. Agad nilang pinuntahan ang likod ng aming bahay, ngunit ang naabutan na lamang nila ay ang mga patay na alagang manok ni Papa. Tuyo na ang dugo nito at wakwak na rin ang tiyan na wala ng lamang loob. Nang mga panahong yon ay hindi na kami natulog pa. Hindi rin kasi ako nakatulog dahil hindi ko makalimutan ang mukha ng babae, maging si kuya ay hindi rin makausap ng maayos ni Papa. Yung kasi ang unang beses na nakakita kami ng ganon. Hindi na rin umuwi ng kanilang bahay ang aking tiyuhin at sa bahay na lamang natulog. Mabuti na lamang at hindi nagising noon si Mama. Kinaumagahan ay ikinuwento nila Papa ang nakita namin ng gabing yon. Natakot ang iba naming mga kapamilya at nangamba sa sitwasyon ng aming ina. Sinabi naman ni na Papa at ang aking tiyuhin na walang dapat na ikatakot dahil nariyan naman ang mga ito. Handa raw ang mga itong makipagpatayan para lamang maipagtanggol kami mula sa aswang. Hindi lamang pala manok ni Papa ang nakain nito ng gabing yon, ngunit pati na rin pala ang manok na pansabong ng aking tiyuhin. Wala na naman silang magagawa dahil nakain na ang mga ito ng buhay. Pagkatapos mangyari yon, ay hindi na muli kaming nakaranas pa ng kahit na ano mula sa mga nilalang na aswang. Akala namin noon ay magiging maayos ng lahat. Subalit, nagkamali pala kami. Pagkalipas kasi ng 2 buwan, ay nag-ani kami ng aming mga gulay na tanim. Dahil marami ang ani, ay ibinenta ito sa aming bayan. Hindi naman kami nahirapan sa pagbebenta dahil mura lamang ito. Agad naman itong naubos. Masaya naman ang aming pamilya maging ang aming mga tiyahin na kasama namin sa pagbebenta. Nang maubos naman ang aming mga paninda noon, ay kaagad rin naman kaming umuwi. Nauna na kami ng aking mga kapatid na umuwi sa aming tahanan. Medyo may kadiliman na rin kasi noon at inaasikaso pa nila ang aming mga dinala sa pagbibenta. Nilakad lang namin pa uwi. Wala nang masakyan na mga ganong oras.
Nasa kalagitnaan kami noon ng aming paglalakad nang makaramdam kami ng kakaiba. Madilim na rin kasi noon. Sa pagkakatanda ko ay 6:00 na yun ng gabi. Tanging flashlight lamang ang aming nagsilbing ilaw sa daan. Wala naman kaming pangamba noon dahil kasama namin ang aming ama at dala rin nito ang kanyang itak sa kanyang kamay. Hindi namin noon inaasahan ang mangyayari. Napahinto kami sa aming paglalakad. Humigpit naman ang pagkakahawak ng aking ama sa aking kamay at sa kabila naman ay ang kanyang itak. Sa hindi kalayuan na aming madaraanan ay may nag-aabang na 2 malaking aso. Natatakot kami noon ng aking mga kapatid dahil sa aming nasasaksihan. Nanlisi kasi ang mga nagbabaga nilang mga mata at tila galit na nakatitig yun sa amin. Pinagsabihan naman kami ng aming ama na humakbang patras at bumalik na lamang sa aming pinanggalingan. Hindi na namin naisip noon kung gaano kalayo. Ang mahalaga sa amin ay ang makabalik at makaligtas. Subalit sa kasamaang palad ay mabilis na napatakbo ang isang aso. Hindi na namin nagawang humakbang pa matapos bantayan nito ang aming daraanan. Napapagitnaan na kami ng mga ito. Wala na kaming nagawa kung hindi magpatuloy sa paglalakad. Sinabi na lamang sa amin ng aming ama na huwag titigil sa paglalakad at kung susugod man ang mga ito ay tumakbo na lamang kaming magkakapatid. Napatangon na lamang kami sa sinabi nito. Ilang sandali pa, nasa ganung posisyong kami nang may marinig kaming may tinig na nagkukwentuhan. Marahil ay ang aming mga tiyuhin at tiyahin na yon. Tumakbo naman palayo sa mapunong parte ang 2 malaking aso. "Oh, bakit narito pa kayo at naabutan pa namin kayo?" Tanong naman sa amin ng isa kong tiyuhin. Naging tikom lamang ang aming mga bibig na magkakapatid. Si Papa lamang ang nagkwento ng nangyari sa amin. Habang naglalakad, ay ramdam naming may sumusunod sa amin sa itaas, ngunit pinabayaan na lang namin yon. Pagkarating ng bahay ay isang malungkot na balita ang sumalubong sa amin. Nakuna ng aming ina matapos na sumakit ang kanyang tiyan at walang naiwang tao sa bahay para tulungan ito. Mabuti na lamang ay naabutan nito ng kumadro ng si Lola Emmy dahil kung hindi, maging si Mama ay maaring namatay na rin. Malungkot man ang nangyari ay tinanggap na lamang namin na nawala ang aming kapatid. Nang gabing yon ay may narinig kaming tik-tik, ngunit hindi rin naman nagtagal. Matapos ang araw na yung wala na kaming naranasan pang aswang. Nilisan na rin namin ang aming probinsya matapos makahanap ng trabaho si Mama at Papa sa lugar ng aking tiyahin kung saan kami namamalagi hanggang sa ngayon.